Ayan, ngayon meron na naman tayong babasahin at napakaganda nga yung aral na nakuha ko dito. At maiksi lang po ito, dalawa lang ito. Ayan. Ito nga, binasa ko ito nung Monday, kahapon din, at ngayon. So, binasa ko siya 3 araw. Ayan. Nung Monday, hindi ko nga ito nagawa ng video dahil nga sobrang dami kong ginagawa. Pero binasa ko po ito ng umaga. Ayan, kahapon binasa ko ulit at gagawan ko nga ng video kaso nga lang, hindi ako matapos-tapos. Kaya yon dahil nga, gumugulo sa isip ko ang kasalanan ko. Kaya yon kasi nga ako ay makasalanan. Kaya yon at dahil nga doon, hindi ako natapos. Isinirado ko na lang yung Bible ko. Iniisip ko na, alam mo yon na, hindi ako karapat-dapat. Ayan. Hindi ako karapat-dapat magbasa ng Bible kasi nga makasalanan ako. Parang hindi ako karapat-dapat i-share pa to kasi nga makasalanan ako. Pero mali. So, mas lalong nadadagdagan ang kasalanan ko. Kaya yun. Kasi pag ganun mag-isip, no, parang mas lalo nating nilalayo ang loob natin sa Diyos. Kaya yun. At yun, syempre nag-pray ako, humingi ako ng tawad kay God. Kaya yun naman talaga ang dapat nating gawin. Ang humingi lagi ng tawad sa Diyos. Kaya yun. At ngayon, dahil okay na ako, at hindi na magulo ang isip ko, yan, babasahin ko siya ulit. Ito ay binasa ko po ito ng buong chapter, pero 2 verse lamang po ang aking ipaparinig sa inyo. Pero bawat verse dito sa Awit 85, verse 1 hanggang 13, lahat po, bawat verse po na mababasa dito ay marami po kayong makukuhang aral. Pero ito ay bagay po kasi ito sa akin dahil ako nga ay makasalanan at mahilig humingi lagi ng tawad kay God. At syempre, lagi po ako pinapatawad ni God. Kaya yun. Sabi nga dito sa Awit 85, verse 1 hanggang 2, ikaw po, O Yahweh, naging mapagbigay sa iyong lupain. Pinasagana mo't muling pinaunlad ang bansang Israel. Yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay, pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Ayan nga no, at ang ating binasa ay, mapapansin nga natin dito no, yung bansang Israel. Ayan no, ang bansang Israel po kasi ay maraming beses po talaga sila nagkakasala sa Diyos. Ayan. Pinagpapalit nila si God sa mga Diyos-Diyosa ng mga bagay. Ayan. At, ayun, pag dumarating sila sa mga sitwasyon na kailangan na nila ng tulong, ayan, na natatalo sila sa labanan, nabibihag sila, ayan, no, may mga paghihirap, ayan, mga pag-uusig, doon sila nanunumbalik sa Diyos. At syempre po, kahit kailan, hindi po nagbago ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Ayan. At maging ganun din po tayo. Ayan. Dahil sa binabasa po natin ito sa panahon natin ngayon, babasahin po natin ito ng para sa atin na. Kaya yun, kaya naisip ko na ako ay parang bansang Israel. Matigas ang ulo, ayan, makasalanan, kaya yun. Pero grabe po yung pag-ibig ng Diyos, no, sa atin lahat. Kasi lahat naman po tayo makasalanan, no. Walang kahit na isa dito ang ipinanganak sa mundo na perpekto. No, si Jesus Christ lang po ang perpektong tao. Yan, wala po siyang kasalanan. Kaya yun. At yun na. At nakita ko dito sa binasa ko na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago noon at hanggang sa ngayon. Ayan, nananatili ang kanyang pag-ibig. Kaya yun. Kaya dito, pag humingi tayong ng tawad dito, tayo ay kanyang pinagpapala. Handa niya tayong tanggapin. At nabanggit nga rito sa verse 2, sabing gano'n, nilimot mong tunay, pinatawad sila sa nagawa nilang kasalanan. Yung nilimot, no, ibig sabihin na kakalimutan na ni God. Pero hindi ibig sabihin, hindi na niya maaalala, madidelete na, ma-erase na. Hindi yun yung parang magkakaroon na siya ng amnesia. Hindi po yun. Kumbaga, na ang kasalanan po ay hindi na po niya yung babalik-balikan. Pag humingi ka ng tawad, hindi ka na niya tatanungin, magkakasala ka pa o ba ulit? Papatawarin kita? Anong ginawa mo kasalanan? Yan, no? Susumbatan ka ni God? No, hindi siya ganon. Kumbaga, napaka-importante sa Diyos na tayo ay humingi ng tawad sa Kanya, magbalik loob sa Kanya. Kaya yun, yung pagmamahal niya, ayun, ipapadama niya yun sa atin. At syempre, bibigyan niya tayo ng Kanyang mga pagpapala. Kaya yun, no, napakaganda ng pag-ibig ng Diyos, no, kahit kailan hindi nagbabago.
Kaya naman kahapon sobrang, alam mo yon, sobrang guilty ako. Kaya yan, kung iisipin ko, ipagpapatuloy ko yung ganong kaisipan, ayan, alam ko naman na mali yung ganong kaisipan na porket makasalanan ako dapat ba na lumayo na lang ako, mahiya na lang ako kay God humingi ng tawad? Ayan, pero hindi, maling-mali yun. Dahil ang ating Diyos, handa siyang magpatawad sa atin. Dahil ang kanyang pagmamahal ay hindi nagbabago kailanman. Walang kondisyon ang pag-ibig ng Diyos. Kahit gaano pa tayo kadumi sa kanyang harapan. Ayan. Kaya yun, kaya sabi ko, okay, sige, pahinga muna ako, di mo na ako hayaan ko muna, hindi ko muna pipilitin yung sarili ko sa pag-video, ganon. Baga, nagbi-video po kasi ako dahil ito po talaga yung gusto ko. Kasi gusto kong maipakita kung gaano kaganda ang pag-ibig ng Diyos. Ayun, kasi noong nagkasakit ako, hindi niya ako pinabayaan. Yan, si God lang naman talaga ang kasama ko at naging matibay ako sa lahat ng mga salita na nababasa ko rito sa Bible. Kasi lahat ng ito ay kalooban ito ng Diyos, salita ito ng Diyos, dito ko maririnig yung mga gusto niya sabihin para sa akin. Pinatibay po ako ng salita ng Diyos. Kaya yun, at sa mga kasalanan, hindi ako matitinag. Hindi ako masisira ng kasalanan. Hindi kayang sirain ng kasalanan ang pananampalataya ko sa Diyos. Kaya yun, nagpahinga lang ako kahapon, pero alam ko na nauunawaan ako ni God. Kaya yun, ang kasalanan, kayang-kaya ako pakawalan ng Diyos sa kasalanan na yan. Kaya, amen, napakabuti ng pag-ibig ng Diyos. Kaya yun, God bless you. Pag-ibig ng Diyos ay tapat kailanman, hindi nagbabago. Kasalanan ko kinalimutan na niya upang ako ay magkaroon ng pagkakataon na magbago. Ang pag-ibig ng Diyos ang kailangan ko, dahil sapat at higit pa ang pagmamahal niya. Sa bagong buhay na biyaya mo, Diyos, ikaw ay pupurihin at sasambahin. Ang dakila mong pangalan